Narinig ni Jason ang isang malakas na putok at ang kanyang ulo ay napunta sa mga bintana ng eroplano. Ano ang nangyayari? Airborne na ang kanilang sasakyang panghimpapawid. Galit na galit siyang tumingin sa kanyang co-pilot nang sumugod sa sabungan ng isang miyembro ng cabin crew. Isang higanteng kayag ng mga ibon ang tila humahabol at umaatake sa eroplano. At sila ay walang humpay. Sinubukan ni Jason na kalugan ang mga ibon. Ngunit kailangan niyang mag-ingat. Kung ang isang ibon ay tumama sa mga makina, ang buong eroplano ay maaaring bumaba. Ang mga ibon ay tila naging mas agresibo nang mas mahirap na sinubukan ni Jason na maibaba ang mga ito sa kanyang eroplano. Walang ideya si Jason kung bakit lalong nagiging agresibo ang mga ibon sa cabin. Ang mga pasahero ay nagsimulang mabalisa. Naramdaman nilang lumubog at lumihis ang eroplano at walang nagbibigay sa kanila ng paliwanag. Nakikita nila ang kayag ng mga ibon sa bintana, na parang diretsyong lumabas sa isang pelikulang Hitchcock. Sa oras na naramdaman ni Jason ang sapat na tiwala upang tiyakin sa mga pasahero na kontrolado na nila ang lahat, alam niyang huli na ang lahat. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, kung ano ang nag-trigger sa mga ibon, at kung ano ang maaari niyang gawin upang mapatahimik ang mga ito. Kinailangan ni Jason na tumawag sa flight control upang makita kung ano ang kanyang mga opsyon. Pakiramdam niya ay ilang oras na lang at talagang may bagsak na ng mga ibon ang eroplano. Ang bilang ng mga ibon ay patuloy na dumami, at sila ay naging mas agresibo. Ngunit nagkaroon ng problema, mukhang hindi niya mahawakan ang sinuman mula sa control ng flight. Halos hindi makatingin sa mga bintana ang mga pasahero dahil natataranta ito ng mga ibon. Pinadilim nito ang buong eroplano, na nagbigay ng nakakakilabot na vibe. Ang mga pasahero ay talagang natakot. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang umiyak. Kailangang kumilos ng mabilis ni Jason. Si Jason, na nakilala ang tumitinding takot sa mga pasahero, ay mabilis na nakontrol ang sitwasyon. Mahinahon niyang tiniyak sa kanila sa intercom, "Ladies and gentlemen, please remain calm. Parang nakakaranas tayo ng hindi pangkaraniwang sitwasyon, pero tinitiyak ko sa iyo, nasa ilalim natin ito." Sa isang pakiramdam ng pagkaapurahan, inutusan ni Jason ang mga tripulante na siyasatin ang lawak ng panghihimasok ng ibon at upang makahanap ng solusyon. Samantala, patuloy siyang nakikipag-usap sa mga pasahero, nagbibigay ng mga update at sinusubukang maibsan ang kanilang pagkabalisa, habang nagsisikap ang mga tripulante na linisin ang mga bintana at tinatasa ang sitwasyon. Ang pamumuno at mabilis na pag-iisip ni Jason ay naging mapagkukunan ng kaginhawahan para sa mga nakasakay. Sinubukan ni Jason ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang makakuha ng altitude sa eroplano, upang iling ang mga ibon. Ngunit kung siya ay umakyat ng masyadong matarik, ito ay maglalagay ng panganib sa lahat ng tao sa eroplano. Bukod dito, ang bilang ng mga ibon ay napakataas na sinimulan nilang patnubayan ang eroplano pababa. Napabuntong hininga si Jimmy nang makitang papalapit ang mga gusali. Napakapanganib na pag-hover nila ngayon sa itaas ng lungsod. Sa kabutihang palad para kay Jason, kaya niyang patnubayan ang eroplano patungo sa kanayunan. Buti na lang at mabilis silang nakahanap ng paraan sa loob. Maaaring makalapit ang mga tugboat dahil hindi maabot ng mga ibon ang kapitan. Sa kabutihang palad si Jason ay nakaisip ng isang plano. Narinig niya sa kanyang pag-aaral na ang mga paliparan ay nakakatakot sa mga ibon sa pamamagitan ng paggawa ng mga tunog. Sinabi niya sa Coast Guard na maaari nilang takutin ang mga ibon. Pagkatapos ay may nangyari, ang mga ibon ay talagang tumugon sa mataas na tunog at tumakas pabalik sa kagubatan. Alam ng Coast Guard na kung sila ay tumigil ngayon, ang mga ibon ay babalik. Ito ang kanilang pagbubukas upang matiyak na ang eroplano ay mahatak palabas ng tubig. Sa patnubay ng Coast Guard, maaaring ikabit ng mga tugboat ang kanilang mga cable sa eroplano. Nagsimula na silang maghila. Sa kabutihang palad ay madaling nahatak ang eroplano. Ilang oras na lang bago mahahanap ang eroplano. Samantala, dumating din ang mga pulis. Si Jason ang responsable sa eroplano, kaya agad siyang tinanong ng mga pulis. Walang itinatago si Jason sa mga pulis, kaya sinabi niyang regular flight lang ito. Halos linggo-linggo niyang ginawa ang paglipad na ito nang walang anumang hadlang. Hanggang ngayon, sinabi niya na ang mga ibon, kapag pumasok sa eroplano ay agad na papunta sa luggage room. Maaaring ito talaga ang susi para malaman kung ano ang nangyari dito ngayon. Ang mga pulis ay nagtanong ng mga detalyadong katanungan tungkol sa mga bagahe, ngunit ini-refer sila ni Jason sa mga pasahero. Magkakaroon sila ng mga sagot. Ang lahat ng mga pasahero,
Bagamat sobrang kinilig, ay agad na sinasagot ang lahat ng mga tanong ng pulisya tungkol sa kung ano ang kanilang dala at kung ano ang nasa kanilang mga bagahe, maliban sa isang tao, na isinantabi ng mga pulis. Ang isang taong ito ay napakakulimlim kung bakit niya ginagawa ang paglalakbay na ito. Sa halos bawat pangungusap na binibitawan niya, kinokontra niya ang sarili. Talagang hinala ito ng pulisya. Ayaw niyang sumagot nang tanungin siya ng mga ito tungkol sa kanyang bagahe. Nag-background check sila sa kanya. Nagtaas ito ng higit pang mga katanungan. Fake daw ang passport niya. Hindi ito maaaring maging mabuti. Ang tanging paraan para makilala siya ngayon ay sa pamamagitan ng kanyang mga fingerprint. Kapag inilagay nila ito sa database, nakakuha sila ng isang hit. Ang lalaking ito ay isang nahatulang felon na kakalaya lang. Tinatakan ng gobyerno ang kanyang mga dokumento. Kaya wala silang ideya kung ano ang eksaktong pakikitungo nila. Ngunit tumunog ang lahat ng uri ng alarm bell. Kailangan pa nilang malaman kung ano ang dinadala niya at kung bakit nag-react ang mga ibon. Sa kabutihang palad, ang eroplano ay sa wakas ay inilabas mula sa tubig. Isang espesyal na pangkat ng pananaliksik ang dumating sa pinangyarihan upang matiyak na maingat na hinanap ang lahat. Pero bago pa man sila makapasok sa eroplano, marami na silang narinig na ingay. Napagtanto ng mga ibon na naglayag na ang mga barko at nasa malayo na ang tunog. Agad nilang dinagsa ang pagkawasak ng eroplano. Hinala ng mga pulis na sinusubukan nilang makapasok sa luggage department. Ang pangkat ng pananaliksik ngayon ay naging mas malapit sa mga tagapagsalita. Tinakat nila ang mga ibon at pumasok sa eroplano. Hindi naging madali ang paglapit sa mga bagahe dahil ganap na nawasak ang eroplano. Nakajam ang pinto, ngunit nakakuha sila ng mga espesyal na tool para mabuksan ito. Pagkabukas ng pinto ay may narinig sila kaagad. Sa labas ng luggage department, narinig nila ang tungkol sa mga tunog. Nang lumapit sila sa mga malita, matutukoy nila ang eksaktong malita na pinanggalingan ng tunog. Nang buksan iyon ay napabuntong hininga silang lahat. Agad silang tumawag para ipaalam sa mga pulis na ikulong ang makulimlim na pasahero. Ang pangalan sa malita ay tumugma sa pangalan sa peking pasaporte na ibinigay niya noong nag-check-in. Maingat na inilabas ng research team ang mga malita sa eroplano. Tumakbo si Jason papunta sa kanila at namutla siya nang makita kung ano ang nasa kanila. Napagtanto niya na ang lalaki ay nagpupuslit ng mga kakaibang ibon. Matapos tumawag ng higit pang tagapagpatupad ng batas, nakuha nila ang eksaktong mga detalye kung bakit ikinulong ang lalaki. Nakulong na siya noon dahil sa mga kakaibang smuggling na hayop. Nang makalabas ay nagsimula na naman siya. Naging emosyonal si Jason. Sa kalaunan, ang lalaki ay kinasuhan at hindi na muling pakakawalan. Kinasuhan din siya ng paglalagay ng panganib sa mga pasahero. Inatake ng mga ibon ang eroplano dahil naririnig nila ang mga kakaibang ibon na humihingi ng tulong. Nasa paglilitis si Jason at napaluha dahil sa ginhawa. Ligtas ang lahat, at iyon lang ang mahalaga.